Amado V. Hernandez. Si Amado V. Hernandez o Amado Vera Hernandez ay isang makata at manunulat sa wikang Tagalog. Kilala rin siya bilang manunulat ng mga manggagawa sapagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kanyang pagpuna at pagsusuri sa mga kawalan ng katarungang naganap sa Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Nakulong siya dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa mga kilusang makakomunista. Siya ang punong tauhan sa bukod tanging kasong panghukuman na tumagal ng 13 taon bago nagwakas. Ipinanganak siya sa Hagonoy, Bulacan, ngunit lumaki sa Tondo, Maynila, kung saan nakapag-aral siya sa mataas na paaralan ng Maynila at sa Amerikanong Paaralan ng Pakikipag-ugnayan o American Correspondence School. Noong 1932, napangasawa niya ang Pilipinong aktres na si Atang de la Rama. Ang mag-asawa ay kapwa kinilala bilang mga pambansang alagad ng sining, si Hernandez para sa panitikan, samantalang si de la Rama para sa tanghalan, sayaw at tugtugin. Noong kanyang kabinataan, nagsimula na siyang magsulat sa wikang Tagalog para sa pahayagang Watawat. Nang lumaon ay nagsulat siya ng para sa mga pagkakaisa at naging patnugot ang mabuhay. Napukaw ng kanyang mga sulatin ang pansin ng mga dalubhasa sa wikang Tagalog at ilan sa kanyang mga saleysayan at tula ay napabilang sa mga antolohiya katulad ng Parulang Ginto ni Clodoaldo del Mundo at ng Talaang Bughaw ni Alejandro G. Abadilla. Noong 1922, sa gulang na 19, naging kabahagi si Hernandez ng samahang pampanitikan na Aklatang Bayan na kinabibilangan ng mga kilalang manunulat sa Tagalog na sina Lope K. Santos at Jose Corazon de Jesus. Sinilaysay ni Hernandez sa kanyang mga akda ang pakikipagsapalaran at pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino. Minsan siyang napilit dahil sa salang sedisyon at habang nasa loob ng kulungan, naisulat niya ang Isang Dipang Langit, ang isa sa mga mahahalaga niyang tula. Nakilala rin si Hernandez sa kanyang nobelang gaya ng Ang Ibong Mandaragit at Luha ng Buwaya. Ang ilan sa kanyang maikling kwento ay natipon sa isang tomo na pinamagatang Langaw sa Isang Basong Tubig at Ibang Kwento. Nagturo din siya sa pamantasan ng Pilipinas. Kakikitaan ng Diwang Makabayan ang marami niyang tula at nobela. Lantad sa mga ito ang mga makatarungang puot sa pagiging tila isang kolonya ng Estados Unidos ang kanyang bansang Pilipinas. Naipakulong siya ni Elpidio Quirino dahil sa bintang ng pagiging mapanghimagsik. Ilan sa mga teknik na ginamit ni Amado V. Hernandez sa kanyang pagsusulat ay kinabibilangan ng paggamit ng makabaluhang simbolismo upang ipahayag ang mga paksang panlipunan, gayon din ang paggamit ng mga makabaluhang talinghaga at imaherya. Isinasaad din niya ang kanyang mga saloobin sa pamamagitan ng matipid ngunit masalimuot na pagpapahayag ng mga idea, kung saan inaangat niya ang pangangailangan ng masa at naglalantad ng mga kahindik-hindik na isyu sa lipunan. Ang kanyang mga tula at akda ay madalas na naglalaman ng pagpapahayag ng paglaban at pagsusulong ng katarungan.